Hello po, good day, magandang araw sa lahat. Welcome po sa ating episode. I'm Lindon Katulong, samahan ninyo ako ngayong araw. Kung maaari din po, paki-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. Talakayin natin ngayong araw mga kababayan, itong matagal nang pinag-usapan na postponement ng barangay and SK elections. Itong postponement na ito, mga kaibigan, ang inaakala natin na ito po ay kagustuhan ng palasyo. Sapagkat madalas ito sinasabi ng ating Comelec chairman, George Garcia, na sila po ay handang-handa sa BSK election nitong Disyembre na po. Pero napag-alaman natin mga kaibigan na kasalungat pala ang lagi pong sinasabi ng ating chairman ng Comelec na sila po ay laging handa, di ba po? Madalas natin siyang makikita sa telebisyon, madalas natin kung nagbabasa po tayo ng dyaryo o nakikinig na radyo, madalas siyang makikita, mabasa natin yung mga statement, interview sa kanya, na sabi niyang, we are ready naman kung gagawin ang election this coming December as first scheduled. Willing naman sila, incapable naman daw sila, sabi niya. Pero iba ang katotohanan pala talaga nito mga kababayan. When the president was in India, nakausap po siya ng mga media, nakasama doon sa kanya. At natanong patungkol dito sa postponement nga ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKA elections. Natanong ang ating Pangulo patungkol dito mga kababayan, if the statement of Comelec Chairman Garcia na ang Malacanang po will not hold a formal signing for the bill but instead papalampasin na lang, maglapse na lang into law mga kababayan this August. Nasa table na daw ito ng Pangulo o ng ating Presidente. Siguro iniisip anong gawin dito. Maybe ask his mga consultants kung ano bang gawin dito. Pero ito ang lagi nating marinig. Bukang bibig ito ng ating Comelec chairman na itutuloy at walang balda po. Taliwas pala sa sinasabi niya mga kababayan na ready sila. Ang ating Pangulo, BBM mga kababayan, may ibang sinasabi. Ito magkabulabugan na naman ito. Ito talaga si Comelec Chairman George Garcia. Ang sinasabi dito mga kababayan, tungkol dito sa ipapalaps na lang ng Pangulo ang period, kasi may reglamentary period. When a proposed bill becomes a law, when not signed by the President. Okay? May reglamentary period po iyan. So, pag hindi ito mapirmahan ng Presidente mga kababayan, it will now becomes into law. Alright. Pero dito, ang reaksyon ng Pangulo mga kababayan sa interview na ating mga kaibigang media when they were in India, sinabi ng Pangulo mga kaibigan, no, I'll sign it. Pipirmahan ko yan. Sabi niya, because we are facing one of the biggest element here. We just finished a major election, the midterm election. Next will be the barn. Now, we are adding the barangay election as well. It's too much. Actually, it's the Comelec saying, see, we cannot handle it. It's the Comelec saying pala. We cannot handle it. So, iba ang sinasabi mga kababayan ng Comelec sa media interview, kaysa sa doon sa sinasabi niya sa palasyo. Di ba? Kapag ka siguro nag-meeting sila with the President and cabinet secretaries, baka nga sinabi ng Comelec chairman, ko lang ito sa aking isipan ng mga kababayan, kasi kung hindi yan ang sinabi niya doon sa Presidente, bakit sinabi ng Presidente nung natanong siya? It's the Comelec saying, we can't handle it. You see? Ang ibig kong sabihin na ang Comelec, hindi po Comelec chairman,
hindi po nagsabi ng totoo. Iba ang kanyang sinasabi doon sa presidente, at iba naman ang sinasabi, mga kababayan, dito sa publiko when interviewed by the media. Ano po? Hindi maintindihan talaga itong ating Comelec chairman eh. Tuloy nalito ang ating mga kababayan. Alam niyo until now may mga kaibigan din tayo. Siyempre, nasa lahat naman tayo nakatira sa isang barangay. Ano po? Iba-ibang mga lugar natin, iba-ibang mga bayan, composed of mga barangays. Ano po? And hindi po ako exempted doon. Nakatira din ako sa isang barangay sa aming bayan. At isa sa mga kaibigan na mga barangay officials na naghihintay din kung ano talaga ang balita o ano talagang istorya dito, mga kababayan, sapagkat minsan marinig nila sa radyo, minsan marinig nila sa makita nila sa television, kung minsan sa social media nababasa nila yung sinasabi ng Comelec, mga kababayan, na handang-handa, ready naman sila sa anumang mangyayari. Kahit na may mga istoryang ipopostpone ng eleksyon, sabi ni Comelec Chairman George Garcia, we are ready, we are always prepared. If ever sabihing matuloy ang eleksyon, handang-handa naman daw sila. Ano po? But ito iba pala ang nangyari, mga kababayan. Ulitin ko po dito sa nakuha natin, mga kababayan, na balita. Sinasabi dito, in a sit-down interview with the media in Bangalore, India, Marcos was asked for confirmation on Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia's statement saying that Malacanang will not hold a formal signing ceremony for the bill, but instead it lapsed into law on August 14. Ito ang lumabas, mga kababayan, sa balita po. Alright. Pero dito rin sa the same na balita po, ang sinabi ng presidente, ang sagot niya, no, I'll sign it. Okay? Tapos, sinabi dito, because we are facing one of the biggest elements here. We just finished a major election, the midterm election. Next will be the BARM. Now we're adding the barangay elections as well. It's too much. Parang sobra na. Actually, itong mga wording pala na ito, mga kaibigan, sabi dito sa nakuha natin na balita, mga kababayan, it's the Comelec saying, we can't handle it. Ito ang explanation nating Pangulo in English mixed with Filipino language. Dito pa, habang sabi dito, because, well, we really need to focus on the BARM. You have to remember, the BARM elections coming in October is the first time we will ever have this kind of election. Ever. In the entire history of the Philippines. There has never been a BARM parliament elected by the people. So, that is why it is so important, mga kaibigan. Sabi ng ating Pangulo. Alright. Kung ating susundan, mga kababayan, hindi po nanggaling pala sa Malacanang. Ito naman talagang si Comelec Chairman George Garcia iba ang sinasabi pagka na-interview siya sa media. Ano po? Pag na-interview siya, be it in television or in a radio or kahit na doon sa mga dyan sa social media, ang sinasabi ng Comelec Chairman, sabihin niyang, handang-handa naman kami. We are prepared. Kung sabihin na tuloy ang eleksyon this December, we are prepared naman. Sabi niya, wala namang problema sa kanila. Pero ito, ang presidente na nagsabi, na sinabi nila. Kasi ulitin ko po ang sabi ng presidente. Itong wording, mga kababayan, na kinote dito sa balita po na nakuha natin. Because we are facing one of the biggest elements here, we just finished a major election, the midterm election. Next will be the BARM election. Parang nag-reason out siya dito. Now we are adding the barangay elections as well.
it's too much. Parang sobra na. Kumbaga, nakakapagod na. Parang gano'n ang interpretations doon. Sabi ng Pangulo, it's the Comelec saying, we can't handle it. Ang Comelec po nagsabi, hindi namin kaya ito. Okay? Hindi namin kaya ito. Ang ibig sabihin doon, na hindi kaya namin magkaroon pa ng barangay BSKE elections. Ay paliwanag ng Pangulo, mga kababayan, yan sa interview ng ating mga kaibigang media people na kasama niya doon sa India. Yung sagot na yan in a form of English and Tagalog o mix language, mga kababayan. Paliwanag pa ng Pangulo because, well, we really need to focus on the BARM. You have to remember, the BARM elections coming up in October is the first time we will ever have this kind of elections. Ever. In the entire history of the Philippines. There has never been a BARM parliament elected by the people. So, that is why it is so important. Ayan ang paliwanag, mga kababayan, ng Pangulo. Okay? Para hindi tayo malito, mga kababayan, yung BARM, iba yun sa SK, ha? Liwanagin natin yan para hindi tayo malito. Baka may marinig natin, meron tayong mapakinggan o marinig natin, mga kababayan, na mga istorya dyan, balita sa, alam niyo sa social media, kung minsan, mali ang interpretasyon natin, o pagkakaintindi natin, ano po. Yung barangay elections, separate yun from the BARM. Kung matuloy man ang BARM, mga kababayan, as pointed out dito ng Pangulo na ipopokus itong BARM elections kasi this is the very first time na magkaroon tayo ng elections na ganitong klase. Ano po, sabi niya dyan sa BARM. Kasi wala pang BARM parliament na elect po dito sa ating dito sa Bansang Moro Autonomous Region. Kaya sabi niya, that is why it is so important, mga kababayan. Yan ang explanation ng ating presidente. And in fact, ang Pangulo, mga kababayan, dito noted that kapag magkakaroon po ng failure o BARM elections, may epekto daw ito, mga kababayan, sa peace process po in the region, sabi ng Pangulo. So, it's so important talaga. Tama yung sinabi niya, it's so important, mga kababayan, ang BARM elections. Siguro dito, mga kaibigan, yung sinasabi lagi ng Comelec, baka sa BARM yun. Hindi yun sa BSKE. Ano po? Yung postponement, mga kaibigan, na sinasabi ng BSKE, hindi ito papalagpasin ng Pangulo eh. Sinabi na niya na, no, I'll sign it. Hindi yung papalagpasin ngayong August 14, mga kababayan, na sinasabi ni Garcia. For your comments, just write it down below. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At paki-share naman and like if nagustuhan ninyo. Don't forget to click the notification bell para lagi po tayong updated.